Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Nokos, Thang Padza, MSG Vizcaya, at Marlon Maarat, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3081, si Vince York ay mukhang napakalungkot sa ngayon. Si Cory York ay nagpakita rin ng nakakatakot na ekspresyon. Pinandilatan niya ng mata si Akio Yashira na parang gusto niyang patayin si Akio. Natakot si Lexi York. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalalim na koneksyon si Vince sa mga Islanders. Alam ba mismo ni Vince na suportado siya ng mga ito sa kanyang paggising? Maging si Lola York ay mukhang kakaiba habang matamang nakatitig kay Vince. Ang kanyang tiyaga at suporta kay Vince ay patuloy na humihina. Kasabay ng mga salita ni Akio, lumabas ang isang elite ng Dragon Palace na may dalang ilang tray. Ang mga sulat, kontrata, ledger, at iba't ibang dokumento ay kinuha. Nauunawaan ng lahat na ito ay matibay na katibayan ng hindi man lang ito binabasa. Kung hinding-hindi papayag si Harvey York na lumabas dito ang alinman sa mga ito, base sa kanyang kinikilos. Napatingin tuloy si Harvey kay Vince. May gusto ka bang ipaliwanag, young Master York? Walang dapat ipaliwanag. Hindi nagalit si Vince, at hindi rin siya nawalan ng kontrol. Nanatili lang siyang relaxed gaya ng dati. Tiningnan niya sina Marcel York at Lola York na may titig at sinabing, aaminin ko. Nagkaroon ako ng malapit na relasyon sa mga taga-isla noon. Nagtulungan kami sa ilang malalaking proyekto. Nakatanggap din ako ng ilan sa mga regalo nila. Pero, anong problema? Ang mga York ng Hong Kong ay ang mukha ng bansa H. Siyempre, kailangan nating makipagkaibigan sa mga tao sa buong mundo. At saka, halos magkapit-bahay ang H country at archipelagic countries. Kung maganda ang relasyon natin sa royal family ng island country, lalakas ang posisyon natin sa country H. Tapos ko na lahat ng ito. Dahil nag-iingat ako, hindi ko ito sinasabi sa publiko. But instead, you use something like this to criticize me. Kailangan niyong magpasalamat para dyan. Nagkatinginan ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Vince. Sa kabila ng mga masasakit na salita ni Akio, nalaman na ang pagsikat ni Vince ay dahil sa mga taktika ng manipulasyon ng mga taga-isla. Nagawa niyang baligtarin ang mga salitang iyon, na nagpapatunay na isa lang siyang business partner ng island nations. Kung titingnan sa pananaw na ito, walang ginawang masama si Vince. Tumawa si Harvey. Ano bang sinasabi mo, Vince? Sinasabi mo ba sa amin na nakikipagtulungan ka lang sa kanila? Paanong hindi ka nahihiya? Bilang young master ng pamilya, nandito ka pa rin kumikilos pagkatapos tretuhin na parang manika. At hindi mo ba naiisip na nakakahiya? Nakakahiya, may bakas ng saya sa mga mata ni Vince. Bakit naman ako mahihiya? Ang bansa H at bansang arkipelago ay magkalapit na bansa. Lahat tayo ay makapangyarihang mga bansa mula sa malayong silangan. Hindi ba normal na hiramin ang kanilang kapangyarihan para tumaas sa ranggo? Huwag kalimutan, maganda ang relasyon natin sa kanila. Maging ang mga nakatataas sa bansa ay nakipag-ugnayan sa bansang arkipelago sa loob ng maraming taon. Hindi ko ibinenta ang sarili kong bansa. Ano ang mali doon? Sigurado ka ba dyan? Araw-araw ay hindi nauunawaan ng mga tao ang tunay na relasyon sa pagitan ng bansa H at ng bansang isla, ngunit paanong hindi nila naiintindihan? Hinding-hindi malilimutan ang lahat ng karumal-dumal na bagay na ginawa nila sa atin noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi nakakalimutan ang kasaysayan, pang-uuyam ni Vince York habang nagpapakita ng mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha. Gaano kakawalang muwang, Harvey York? Dala mo pa rin hanggang ngayon. Iyan ay lumang balita na. Huwag nating pag-usapan ang kredibilidad niya. Kahit na totoo, narinig mo na ba ang kasabihan? Mas mabuting makipagpayapaan kaysa makipag-away. Matagal ng panahon ang mga iyon. Bilang isang sibilisadong tao sa bansa H, bakit hindi mo mapapatawad ang kanilang mga nakaraang pagkakamali? Gayunpaman, lahat tayo ay nasa iisang tubig. Walang makakatakas sa isa't isa. Naniniwala ako na matagal na silang namumuhunan sa ating bansa hanggang ngayon.
Marami rin kaming naging collaboration. So what if I work with the islanders if I can afford it? Kinakatawan ko ang unyon sa pagitan ng H-country at archipelago country. Sa tingin ko wala akong ginawang masama sa sinabi mo. Kahit may sarili silang ulterior motives, huwag kalimutan. Anong hindi kalimutan? Hanggat ang motibo ay hindi nakakaapekto sa bansa sa kabuuan, tiyak na mabuti ang pagtutulungan, di ba? Gayunpaman, hindi lamang tayo mga kalapit na bansa. Huwag mong isipin na maaari kang sumama at turuan ako dahil lang sa pagbabasa mo ng ilang aklat ng kasaysayan. Noong nag-aral ako ng international politics, naglalaro ka pa sa mga putik. Matapos marinig ang paliwanag ni Vince, huminga ng malalim si Cory York at humakbang ng nakakuyom ang mga kamao. Lola York, Mr. York, at lahat ng nandito. Gaya ng nabanggit ni Vince, may koneksyon siya sa mga taga-isla. Ngunit, naiintindihan ng lahat na ang Hong Kong at Las Vegas ay espesyal. Ito ang pangunahing lugar para makipagkalakalan ng bansa H sa labas ng mundo. Kung gusto nating bumangon ang ating pamilya, hindi natin maisara ang ating mga hangganan, hindi ba? Kahit na nakipagtulungan si Vince sa mga taga-isla, basta alam niya ang limitasyon niya, walang dapat ipag-alala. Para naman sa mga taga-isla na binibigyan ng advantage si Vince. So what if ito ang totoo? Bilang karagdagan sa pagpapatunay ng mga kakayahan ni Vince. Ano pa ang silbi nito? Mayroon ka bang patunay na ipinagbili ni Vince ang Hong Kong at Las Vegas para sa tubo na ito? May nagawa na ba siya para saktan ang mga Yorks ng Hong Kong at sa bansa sa pangkalahatan? Kung wala, sa tingin ko medyo katawa-tawa ang pag-atake kay Vince ng ganito. Huminga ng malalim si Lexie York. Tama. Ako na ang nag-aalaga kay Vince simula bata pa siya. Bilang may bahay ng Dragon Palace, naiintindihan ko na may mga linya na hindi dapat lagpasan kapag nakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Napanood ko na halos lahat ng negosyo niya. Isinusumpa ko sa Dragon Palace na hindi kailanman ibinenta ni Vince ang Yorks ng Hong Kong o ang bansa para sa kanyang sariling layunin. Ang pangunahing bahay, ang pangalawang bahay, at ginagarantiya ko iyon. Lahat ay nagtatanggol kay Vince at ginagamit ang lahat ng kanilang lakas upang ipagtanggol ang kanyang mga aksyon. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na si Vince York ay walang pagkakataon na maging young master kung siya ay kakasuhan ng pagtataksil. Hindi rin siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay muli sa hinaharap. Sa huli, hindi papayag ang mga nakatataas sa bansa H na umakyat ang isang tulad nito. Kaya naman sinusubukan nilang i-rationalize ang mga kinikilos ni Vince. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, tumahimik si Lola York. Naisip niya na maaaring tama si Cory York at ang iba pa. Kung tutuusin, normal lang kay Vince na makipagtambol sa mga taga-isla para sa negosyo. Sa kabilang banda, ipinakita sa publiko ang mga kakayahan ni Vince dahil dito. May sasabihin pa ako, Lola York. Bago pa man makapagsalita ang iba, humakbang na si Vince na nakakuyom ang mga kamao. Kung sa tingin mo ay isang pagkakamali para sa akin na magtrabaho kasama ang mga taga-isla, hihingi ako ng tawad. I even vowed to stop interacting with them from today onwards. It should be enough to prove my innocence, right? Pero, sasabihin ko muna sa iyo ito. Hindi ako mananagot sa anumang pagkalugi kung titigil ako sa pagtatrabaho sa kanila. Hindi siya aako ng anumang responsibilidad. May repercussions kung kakanselahin niya ang collaboration niya sa Islanders. Nagkatinginan ang lahat dahil doon. Natigil ang kalmadong tingin ni Lola York bago niya pinikit ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin, Vince? Sinusubukan mo bang pilitin ang kamay ko dito? Nagkakamali ka, Lola York. Bakas sa mukha ni Vince ang takot at tapat. Sa puntong ito, syempre kailangan kong gawin itong patas para sa lahat. Si Vince ay tila talagang mahina sa sandaling ito, ngunit ito ay lubos na kabaligtaran. Kung tutuusin, alam niyang wala nang babalikan. Alinman ay uupo siya sa trono, o tuluyan siyang aagawan ng kanyang posisyon. Kaya naman wala siyang balak umatras.
Kung iniisip ng lahat na sinisira ko ang reputasyon ng pamilya sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga taga-isla. Kaya kung kanselahin ang bawat project na mayroon ako sa kanila. Ngunit, dapat tanggapin ng bawat isa sa inyo ang kahihinatnan. Pagkatapos ng lahat, hindi ako ang may gustong kanselahin ang pakikipagtulungan. If you will all trust me, then I will definitely go ahead with the project. Ang Yorks ng Hong Kong ay makikinabang lamang dito. Ang aming mga kita ay lalago lamang ng husto. Ang buong mundo ay umiikot sa kita. Pagkatapos ng kita, ang buong mundo ay pupunta. Lalaban lang ako para sa Yorks ng Hong Kong. Ang gusto ko ay mas mapalapit sa mga taga-isla. Wala namang masama dun, diba? Titigil ba tayo sa pakikipagtulungan sa kanila? Dahil sa ilang history books lamang. Paano naman ang kabuhayan natin? Kahit na ang lahat ng mga bagay na iyon ay totoo. Nabubuhay na tayo sa kapayapaan ngayon. Napatawad ko na ang island country. So paano kung makipagkaibigan at makipagnegosyo sa kanila? Pagkatapos, tinitigan ni Vince si Marcel York. Sinamantala mo ang aking mga taon ng pagsusumikap, Lord York. Tinatalikuran mo ba ako pagkatapos mo akong gamitin? Gaano ka kawalang hiya? Hindi napigilan ni Harvey York na tumangala matapos marinig ang mga salita ni Vince York. Hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na makipaglaban kay Vince, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kawalang hiya. How dare he even spout something like this? It was bad enough that Vince used that stupid excuse to prove his innocence. Ngunit sa paghusga sa kilos ni Vince, na nakipag-ugnayan sa mga taga-isla at umaasa sa kanila na tumaas sa ranggo, tinatrato na niya ang mga ito na parang mga amo niya. Nakakalimutan pa nga niya ang pagdanak ng dugo noong ikalawang digmaang pandaigdig ng walang pag-aalinlangan. Hindi man lang maisip ni Harvey ang mga sasabihin at gagawin niya pagkatapos nito. Vince, sa wakas ay nagsalita si Marcel York. May bakas ng panghihinayang sa kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaking inaakala niyang itataas sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Kailanman ay wala kaming panuntunan laban sa aming pagtatrabaho sa mga dayuhan. Hindi rin kami pumipigil sa iyo na makipag-ugnayan sa mga islanders. Ngunit mula nang mabuo ang pamilya, nagkaroon na ng bottom line. Bilang mga mamamayan ng bansang ito, mayroon tayong obligasyon na protektahan ang ating sariling mga hangganan. Ang pakikipagtulungan sa mga tagalabas ay nagpapalawak ng ating teritoryo, ngunit may isa pang layunin dito. Ito ay upang pigilan ang mga tagalabas na tumakbo ng ganap sa loob ng ating mga hangganan. Ang ating pangunahing layunin ay upang limitahan ang mga ito habang ginagarantiya ang mga interes ng bansa. Ang sarili nating pakinabang ay dapat ang pinakamaliit sa ating mga alalahanin. Naaalala mo pa ba ang lahat ng ito? O, tinalikuran mo na ba ang tinuturo sa iyo noon? Kung ipagkanulo natin ang ating bansa para sa ating sariling kapakanan. Kung gayon hindi na kailangan para sabihin sa atin na manatiling pinakamasama sa 5 nakatagong pamilya mula sa unang araw. Inalagaan ko ang pamilya sa loob ng maraming taon. Ang pamilya ay makabuo ng husto kung bibigyan ko ang mga tagalabas ng ilan sa ating mga pakinabang. Bakit sa palagay mo napakaraming panlabas na kapangyarihan ang nabigo na subukang hawakan ang mga bahagi ng Hong Kong at Las Vegas? Dahil hindi ko sila pinapayagan. Kung gusto mong maging young master, fine. Pero kaya mo ba? Malamig na tawa ni Vince. Nagbago na ang panahon, ika-4 na tiyo. Bulalas ni Vince na puno ng kumpiyansa. Nakakulong ka pa sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang iniisip mo lang ay ang pagsasara ng iyong mga hangganan. Napakakitid ng isip mo. Ngayon, nasa panahon na tayo ng globalisasyon. Upang mapalawak ng alinmang bansa ang kanilang abot-tanaw, ay dapat nilang buksan ang kanilang sarili sa mundo. Kailangan nating makipagtulungan sa mga puwersa sa labas. Nagtataka ako kung bakit nasa likod pa rin ang Yorks ng Hong Kong pagkatapos kong magtrabaho ng husto. So, ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Sabihin mo lang sa akin, ika-4 na tiyo. Natatakot ka na ako ay masyadong pambihira. Kaya nga ginamit mo itong mga matuwid na salita para e-pressure ako. Sa tingin mo lahat tayo tanga dito.
Nakikita ka namin. Nagbuhos ako ng dugo, pawis at luha para sa ating pamilya sa loob ng maraming taon. Pero nasaan ang dam na effort ko? Kung hindi ako magiging young master, sino sa Hong Kong o Las Vegas ang gagawa? Sa tingin mo kaya mong itago ang katotohanan sa lahat ng iyong mga hangal na akusasyon? Kabanata 385. Tumahimik ka. Hindi na napigilan ni Selena Judd ang kanyang nararamdaman. Galit niyang hinampas at binasag ang mesa sa hindi mapigil ang galit na bumabalot sa kanyang mukha. Ang damn effort mo. Itinago mo sa lahat ang katotohanan. Paano mo nasasabi ang ganyan? Akala ko dati isa ka lang sweet at gentle boy. Sa tingin mo walang masama sa pakikipagtulungan sa mga taga-isla, di ba? Sa tingin mo sila rin ang sumusuporta sa iyo sa likod ng mga eksena, hindi ba? Malamig na tawa ni Vince York. Anong masama dun? Maganda ang ekonomiya nila. Walang kapantay ang kanilang pagiging sword saint. Inalagaan pa nila ako ng mabuti. Maganda ang ibig nilang sabihin. Nagtrabaho ako sa kanila, at sinuportahan nila ang aking pagbangon sa kapangyarihan. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa sarili kong kakayahan. Nagseselos ka ba? Kung gayon, isama mo sa iyong tabi ang mga taga-isla. Anong masama kung kaya mo? Tigilan mo na ang pagtatangka na bigyan ako ng masamang pangalan. Isang malamig na tawa naman ang isinagot ni Vince. Sasabihin ko ulit sa'yo. Kung ipagkakait mo sa akin ang aking mga nagawa at pipigilan mo akong maging young master dahil dito, sisiguraduhin kong babayaran kita para dito. Maganda ang ibig nilang sabihin, sabi mo. Hamalakhak si Selena. Pag-usapan natin ang nangyari 10 years ago. Para magkaroon ka ng pagkakataong maging young master. Hindi man lang nila pinabayaan ang walang kalaban-laban na sanggol. I bet makikita mo ang buong larawan mula dito ng mag-isa. Hindi mo ba naiintindihan na gusto nilang masira ang bansang ito? Ang mga taga-isla ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga hangganan ng ating bansa sa loob ng maraming taon. Mula sa Wolsing, Mordo, saka sa Hong Kong at Las Vegas. Nasangkot sila sa bawat isa sa mga pangyayaring ito. Dahil sa mga taong iyon, maraming buhay pamilya ang nasira. Hindi mo ba talaga naiintindihan ito, o pinipili mong baliwalain ang lahat? Mabuti para sa dalawang bansa na magkaroon ng magandang relasyon. Pero, sa simula pa lang kami na ay nakikipag-away. Kung tutuusin, ginagamit ng island country ang Amerika para sugpuin tayo, pinipigilan ng ating bansa na umunlad. Tinatawag mo ang iyong sarili na Diyos ng digmaan, ngunit hindi mo naiintindihan ang alinman sa mga ito. O sinasabi mo na ginagawa mo ito, ngunit wala kang pakialam para sa kapakanan ng pag-unlad. Kung ganoon nga ang kaso, hinding-hindi kita papapasukin kahit anong mangyari. Wala kang karapatang maging young master. Humagalpak ng tawa si Vince. Wala kang masabi dyan. Hindi rin si Marcel York. Walang kahit na si Lola York ay may sasabihin dito. Ako lang ang gumawa. Maya-maya pa ay itinaas ni Vince ang kamay bago pamitik ng daliri. Sabay-sabay na lumabas ang daan-daang lalaki mula sa ikalawang palapag matapos marinig ang tunog na iyon. Lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga baril bago inalis ang kanilang mga safety guard at itinutok ito sa mga tao. Isang mahinang amoy ng pulbura ang umalangaw sa hangin. Napaka-tense ng sitwasyon. Lahat ay nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha. Walang pakialam si Vince sa mga oras na iyon. Naghahanda na siya para sa isang kudeta. Sa ilalim ng nagulat na mga titig ng lahat, ipinakita ni Vince ang isang mahinang ngiti habang naglalakad siya patungo kay Harvey York. Pagkatapos ay bahagyang tinapik niya ang kanyang mukha at sinabing, "Nakikita mo iyon. Hindi mo ako mapipigilan, Harvey. Ano ang gagawin mo ngayon? Tinuturuan ako tungkol sa hustisya, patriotismo. O pipigilan mo ba ako sa iyong katawa-tawang kahulugan ng katwiran?" Kalmadong humakbang si Harvey York bago sinampal sa mukha si Vince York. Sampal. Hindi na makabalik sa katinuan si Vince na napakayabang pa rin noon. Wala kang pagkakataon. Mukhang walang pakialam si Harvey. Ang pundasyon ng Yorks ng Hong Kong ay upang protektahan ang mga hangganan ng bansa.
Hindi mo naiintindihan ang ganoong simpleng logika, ngunit sinusubukan mo pa ring mag-rank up. Sasabihin ko sa iyo kung bakit kita nagawang pigilan ngayon. Muling humakbang pasulong si Harvey at ikinumpas ang likod ng palad niya. Sampal. Ito ay para sa iyo na walang respeto sa matatanda at sa maldita na batas. Sa tingin mo kaya mong maging young master nang walang pag-aproba ng iyong mga magulang. Mangarap ka, sampal. Ito ay para sa iyo na may rancid core values. Gusto ng mga taga-isla na patayin tayo, pero dito mo sila tinatrato na parang amo mo. Anong iniisip mo, sampal? Ito ay para sa iyo na hindi gumagalang sa mga patay at sa kasaysayan sa pangkalahatan. Alam mo ba kung gaano kahirap bumangon ang mga bansa? Sinubukan kaming patayin ng mga taga-isla, ngunit ang magigiting na tao ng ating bansa ay lumaban ng walang pag-aalinlangan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagtiyak sa kaligtasan ng iyong sariling bayan, kahit na nangangahulugan ito ng pagdanak ng dugo? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang mandirigma ng iyong bansa? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging nasa front line hanggat nangangailangan ang iyong bansa? Wala kang alam pero nandito ka pa na nagdadrama tungkol sa pakikipagtambalan. Sampal. Sampal pagkatapos ng sampal ni Harvey na nagpagulong-gulong kay Vince sa kaliwat kanan. Anong karapatan mong patawarin ang mga taga-isla sa mga taong magigiting na namatay? Anong karapatan mong tumaas sa ranggo? Karapat-dapat ka ba? Hindi. Isang walang emosyong tingin si Harvey bago siya sumipa. Pinalipad si Vince habang siya ay tulala. Isang nakakatakot na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha nang bumagsak siya sa lupa. Nagulat ang lahat ng pinalipad pa rin ni Harvey si Vince nang itinutok sa kanya ang daan-daang dulo ng baril. Naiintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng integridad. Ito ang hustisya. Sa daan-daang mga lalaki na nagpuprotekta sa kanya, si Vince ay mukhang malakas, ngunit hindi sila maaaring maging matino sa harap ni Harvey. Hahakbang pa lang si Harvey nang makita niya si Vince na nakahandusay pa rin sa lupa. Biglang sumulpot sa harap niya ang isang matandang nagtatago sa karamihan, bago binato ng suntok si Harvey. Bang! Ibinalik ni Harvey ang suntok sa ere gamit ang sarili niyang suntok. Isang mapurol at matinding echo ang maririnig habang nagsasalpukan ang dalawang kamao. Nagawa ng matanda na harangin ang pag-atake, ngunit kailangan niyang umatras ng ilang hakbang para makabangon muli. Si Harvey naman ay hindi gumagalaw na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Natigilan ang lahat nang makita ang nangyari. Kilala nila ang matanda, siya ay isang nakatagong miyembro ng pamilya na responsable din sa kaligtasan ni Vince. Ngunit ang tinaguriang ekspertong ito ay hindi man lang nakarating ng kahit isang hit kay Harvey. Papatayin ko si Vince. Wala ka nang magagawa dyan. Kalmadong humakbang pasulong si Harvey. Ang matanda ay itinuturing na isang medyo may karanasan na manlalaban. Habang gumagalaw si Harvey York, likas siyang umatras pagkatapos makatayo. Kahit mabilis siya, mas mabilis si Harvey. Sa isang kisap mata, humarap si Harvey sa matanda at ikinumpas ang palad nito. Ang matanda ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, sinusubukang hadlangan ang pag-atake ni Harvey. Ngunit damapo na ang palad ni Harvey sa kanyang mukha. Sampal. Agad na pinalipad ang matanda sa isang malakas na sampal. Tumalsik ang dugo sa sulok ng kanyang bibig nang muli siyang bumagsak sa lupa. Kabuoang kawalan. Natalo sa isang iglap ang tugatog na King of Arms. Tahimik na nilampasan ni Harvey ang matanda bago muling tumungo kay Vince York habang nadadapa pa rin ito sa lupa. Hinawakan mo ako. How dare you? How dare you touch me? Baliw ka talaga. Matapos bumalik sa kanyang katinuan, ang ekspresyon ni Vince ay napuno ng pagkamuhi. Hinawakan mo ako bago pa man ako makagawa ng kahit ano. Dapat na nagde-delusional ka tapos na ang ayos ng biyahe dito, Harvey. Sa tingin mo may karapatan ka pang magsalita dito. Kung ganoon nga, ipapaunawa ko sa iyo na isa ka lang mahirap, hangal na tanga sa harap ko. Malungkot na tumawa si Harvey habang pinapalakpak ang kanyang mga kamay. Linisin niyo ang basura na ito.
Daan-daang mga tao ang lumabas sa karamihan ng mga tao kaagad pagkatapos. Pinunit ng mga tao ang kanilang mga damit, inilantad ang tradisyonal na kasuotan ng kanilang island nation. Binabati ka ng Shinkage Wei at ng pamilyang Takei, Young Master York. Inaasahan ka ng Tsuchimikado family ng mahusay na tagumpay bilang isang Young Master. Naway maghari ka sa Hong Kong at Las Vegas sa buong buhay mo. Saludo sa iyo ang Shindan Wei, Young Master York. Dinadala namin ang aming taos-pusong damdamin para sa iyong paggising ngayon, mga kaibigan ng Island Nation. Ang sinumang magtangkang pigilan si Young Master York ay papatayin ng walang pagsisisi. Mabilis na mga yabag ang tumunog mula sa labas ng York Manor. Ilang minuto lang, bumukas ang lahat ng nakalock na pinto at bintana. Ang mga elite mula sa pinuno at pangalawang bahay ay nagtipon at pinalibutan ang lahat sa bulwagan. Ang mga tao ay ganap na natulala. Niwala silang oras para mag-react. Sinusubukan ni Vince na mag-udyok ng kudeta sa pamamagitan ng pagdadala ng lahat ng taga-isla dito. Kabaligtaran ng mga pangyayari. Ito ba ang dahilan kung bakit ang yabang mo? Ito ba ang dahilan kung bakit ka naglakas loob na makipag-usap pabalik sa pamilya? Hindi mo talaga naisip na may magagawa ka laban sa amin sa isang grupo ng mga taga-isla ngayon. Kapana-panabik. Seryoso si Marcel York. Huwag kalimutan. Parehong nasa akin ang York's Guard at Lord's Guard. Hindi magiging mahirap na ibagsak kayong lahat. Matapos makitang kalmado si Marcel sa ganitong sitwasyon, natigilan si Vince bago ito humagalpak ng tawa. Pang-apat na tiyo, mahal kong Panginoong York. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako sa mga tanga mong tauhan? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nagsumikap ako ng husto upang pagsamahin ang kapangyarihan ng una at pangalawang bahay pagkatapos ng maraming taon. Ibinahagi ko ang aking kakayahan sa mga taga-isla upang makuha ang kanilang suporta mula sa simula. Sa lahat ng kapangyarihang ito na pinagsama, sa tingin mo may chance ka pa ba laban sa akin? Sa aking lakas, magiging madali para sa akin na bumuo ng sarili kong pamilya o mapipilitan ka na bumaba sa iyong posisyon. Pero, nirerespeto kita bilang pinuno ng pamilya. Kaya naman handa akong manatili bilang isang young master hanggang sa hayaan mo akong pumalit sa iyo. Hindi lang ikaw ay walang kahihiyan upang agawin ang aking katayuan dahil sa ilang mga tagalabas. Hindi mo man lang ako papayag ang tumaas ang posisyon. Kung ganoon, ilagay natin silang lahat dito. Magbitiw ka man at ibigay sa akin ang iyong posisyon. O maglalaban tayo hanggang sa mapait na dulo. Tingnan natin kung handa na ba ako o kung mas marami kang pakulo kaysa sa akin. Pero maniwala ka sa akin, hindi ako magsisisi kahit maubusan ako. Ngunit kung ang iyong mga tao ay mamatay, tingnan natin kung paano mo ipagtatanggol ang mapahamak na bansa. Isang malamig na sulyap ang ipinakita ni Vince habang isiniwalat niya ang lahat ng matagal na niyang pinaplano. Talagang tutol siya sa paglalaro ni Marcel York sa isang lugar na tulad nito. Ayon sa kanyang plano, binalak pa rin niyang pabagalin ito habang binabawasan ang hukbo ni Marcel bago siya tuluyang umangat sa kapangyarihan. Ngunit dahil nakita na ni Harvey York ang lahat, kailangan niyang ilagay ang kanyang mga card sa mesa. Dahil iyon ang kaso, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pilitin siya doon. Si Lola York, na nakaupo sa kanyang upuan, ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. How dare you, Vince? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Tawagin mo ang iyong mga tauhan at humingi ng tawad sa iyong pang-apat na tiyuhin. Magiging young master ka pa rin kung gagawin mo. Naturally, ayaw ni Lola York na ang mga tao ng kanyang pamilya ay magkaaway kahit na sa puntong ito. Umaasa pa rin siyang mapangasiwaan ang sitwasyon ng mapayapa. Malamig na tumawa si Vince. Ano ang silbi ng pagsasabi ng lahat ng iyon, Lola? Kung ginawa akong young master ni fourth uncle, wala na tayo dito ngayon. Siyempre, I'm willing to give him another chance. Dapat ipakita niya ang kanyang sinseridad.
Kung putulin niya ang ulo ng maldito na iyon, si Harvey, maniniwala ako sa kanya. Tatawagan ko ang mga kaibigan ko pagkatapos nito. Bumaling kay Harvey ang malamig na tingin ni Vince sa mga sandaling iyon. Tinitigan din ng mga taga-isla si Harvey ng may takot, kay abangan, at mapuot na tingin. Si Harvey ay medyo sikat matapos niyang patayin si Miyata Shinnosuke at mabihag si Akio Yashiro ng buhay. Ang Six Martial Arts Schools at ang Tsuchimikado family ay may isa pang dahilan para tipunin ang kanilang mga tropa dito para tulungan si Vince, na wakasan ang buhay ni Harvey. Alam nila na tiyak na lalabas sa bansa ang pangalawang chief instructor kung hindi. Kung nangyari iyon, ang ambisyon ng island nations na lamunin ang buong bansa ay masusunog sa lupa. Napabuntong hininga si Marcel matapos makita ang mapagmataas na ekspresyon ni Vince. Pagkatapos, nakita niya si Cory York, Walter York, at Lexi York nang sila ay lubos na nalilito. Cory, Walter, Lexi. May balak din ba kayong magrebelding tatlo? Si Cory York at ang iba ay tumawa lang ng malamig na walang sabi-sabi. Huwag mong sabihin iyan, ika-4 na tiyo. Sigaw ni Vince York. Napilitan lang kaming magrebelde dahil sa iyo. Mula ngayon, lumipas na ang iyong oras. Napilitan ka lang magrebelde, sabi mo. Bago pa man makapagsalita si Harvey York, tumingin si Marcel York kay Vince bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Napakaingat ko sa pagnenegosyo sa loob ng maraming taon. Sa tingin mo ba ganun lang ako kadaling samantalahin kapag minamaliit ako? Lola York and the Dam Family Home. Akala mo ba sumuko na ako sa Yorks ng Hong Kong at hindi nangangagat pagkatapos mawala ang anak ko? Sa tingin mo ba hindi ko alam lahat ng karumal-dumal na ginagawa mo behind the scenes? Sa tingin mo ba nawala na ako ng kontrol sa iyo? Nananatili ako at pinagmamasdan kang magkamali dahil sana ay matauhan ka at lumaki ka sa kanila para maging tunay kang tagapagmana ng pamilya. Pero iba ang sinasabi ng katotohanan. Hindi ka angkop para dito. Ginamit mo pa ang mga taga-isla para sugpuin ang karamihan sa kaarawan ni Lola York. Binigaw mo talaga ako, Vince. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Habang ako ay nabubuhay, mananatili kang isang hamak na lingkod. Sa tingin mo ba ay isang warlord ka, na nag-uudyok ng isang kudeta tulad nito? Nagpakita ng malamig na tingin si Marcel habang kalmado itong nagsasalita. Ngunit sapat na ang kanyang mga salita para mapatulala si Cory at ang iba pa. Matagal na panahon na mula nang may nakakita sa nangingibabaw na tingin ni Marcel. Napakaamo niya at matikas, nagbibigay ng ekspresyon na madali siyang masamantala. Pero siya pa rin ang head ng pamilya. Tigilan mo na ang pagsasabi ng walang kwentang bagay na tulad nito, Marcel. Malamig na tawa ni Vince bago naglakad patungo sa crowd. Sina Cory, Lexi, Walter York, at ang mga piling tao ng pamilya ay nakatayo sa likuran niya, na sinundan ng mga piling tao ng Island Nations. Shinkage Wei, Shindan Wei, at ang Tsuchimikado family. Lahat sila ay miyembro mula sa Island Nation. Pumila din ang Gods of War at Kings of Arms. Matingkad ang kanilang hangarin sa pagpatay. Sila ang sumuporta sa pagbangon ni Vince. Ito ang dahilan kung bakit si Vince ang nag-udyok ng kudeta. Nag-cross arms si Vince. Sir York. Pang-4 na tiyo. Ang lakas ang lahat sa mga araw na ito. Kung walang lakas, wala ka. Sa pamamagitan nito, makakabangon ako. Kakayanin ko. Vroom, vroom. Bago pa matapos ni Vince ang kanyang pangungusap, isang malakas na dagandong ang umalangaw mula sa langit bago lumitaw ang mga armadong helicopter. Hindi mabilang na mga baril ang nakalabas at nakatutok mismo sa mga tao sa ibaba pagkabukas ng pinto. Natural, hindi lang tumahol ang Panginoon ng pamilya. Handa na siya. Sa isang sandali lang, naging sobrang tense ang sitwasyon. Isang digmaan ang sisiklab sa isang iglap kung may nangyaring mali. Kung nangyari iyon, tiyak na magtatambak ang mga katawan na parang bundok. Dahan-daang ipinikit ni Lola York ang kanyang mga mata, na nadismaya habang nasasaksihan ang eksena. Kabanata 3,070. Ha. Tumawa si Vince York matapos makita ang mga armadong helicopter na bumababa mula sa langit.
Minamaliit kita, fourth uncle. Hindi ko akalain na handa ka sa aking kudeta. Nakakamangha, ganap na kahanga-hanga, pero gagawin mo ba talaga ito? Baka bumagsak ang pamilya kung lalaruin natin ito. Napakatagal mong nagtrabaho para sa pamilya. Handa ka na ba talagang sirain ang pamilya dahil lang sa showdown natin? Isang malamig na tingin ang bumungad sa mukha ni Vince. Kumunat ang noo ni Marcel York at sinulyapan ang mga tao sa harapan bago niya ibinaling ang tingin sa mga taong nakatayo sa kanya. Pakiramdam niya ay maaari siyang maging isang panalo. Ngunit kahit na gawin niya, ang pagkawala ay napakalaki. Obviously, ito ang dahilan kung bakit matapang si Vince. Alam niyang hindi maglalakas loob na sumalakay si Marcel. Kaya nga, may proposition ako, isa na magpapanatiling ligtas at maayos ang pamilya. Naglakad si Vince at winagaway ang kamay. Pagkatapos, may inilagay na upuan sa likuran niya. Naka-cross legs siyang nakaupo sa isang upuan habang nakatingin sa mga taong nasa harapan niya na may malabong ngiti, bago pinandilatan si Harvey York. Nakita ng mga eksperto mula sa Island State kaagad pagkatapos na ginawa rin ni Vince. Nagpakita ang bawat isa sa kanila ng malamig at nakamamatay na tingin. Sa utos ni Vince, hindi magdadalawang isip ang mga taga-isla na putulin si Harvey. Pero hindi nagmamadali si Vince. Bakit hindi tayo maglaro, Harvey? Sabi ni Vince sabay ngiti ng malapad. Naghanda ako ng ilang eksperto para sa iyo ngayon. Gusto kong makita kung gaano ka kalakas. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang nangungunang talento na nagwakas sa buhay ng Sword Saint. Kung maglakas loob kang laruin itong munting laro na inihanda ko para lang sa iyo. Kung ganoon, ilalaglag ko ang aking kudeta at mawala ng walang bakas. Hindi ka ba matuwid na tao? Hindi mo ba mahal ang iyong bansa? Handa ka pa bang isakripisyo ang lahat para sa bansa mo? Ano, kung kaya mo akong patayin mag-isa? Magagawa mong tapusin ito minsan at para sa lahat. Ngunit, mayroon ka ba talagang lakas ng loob na makipaglaro? Lahat ay nagpakita ng kakaibang hitsura. Hindi nila inaasahan na gagawa ng kakaibang proposal si Vince. Gusto niya ang buhay ni Harvey kapalit ng kinabukasan ng pamilya. Magandang punto. Lumabas si Lexi York sa crowd at malamig na tinitigan si Harvey. Tama ka, hindi ba? Lagi kang tumitingin sa mas malaking larawan, di ba? Kung makpaglaro ka kay Vince, malapit mo nang tapusin ang kudeta. Maliligtas mo ang lahat ng mga inosenteng taong ito. Ano ang masabi mo? O natatakot ka ba pagkatapos mong makita ang lahat ng mga taong ito kasama si Vince? Maaari kitang bigyan ng isa pang pagpipilian kung iyon ang kaso. Magpakumbaba ka sa harap ni Vince, at bibitawan na kita. Isang mapaglarong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Lexi sa sandaling iyon.